CFD ng Katolikolorum na si Wendell Talibong na hindi makamove on sa kanyang pagkabutata noon sa debate nila ni kapatid na Ramil Parba. Paano ko nasabi? Paano natin nasabi na nabutata itong si Wendell Talibong? Mga kaibigan, subaybayan po ninyo at ating tatalakay. Oo na, isa-isahin natin ito. No, nabutata daw umano. Bakit? Sa debate. Pero ito ang paulit-ulit nating challenge nila. Bakit nila kaya ipakita ang buong debate? May video sila dahil may iniiwasan sila. Sino ang nabutata? Okay. Una, Cebuano ito mga kapatid, pero isasalin po natin. Ito po ang bahagi sa cross-examination dahil nabutata daw ako. Ang Iglesia Katolika, ang Iglesia ng Talibon, hindi mo ng termino. Dahil, ito'y bahagi sa cross-examination ni Ramil Parba. Pinasinungalingan niya na sinabi niya na ang iglesia, unang iglesia na talikod. Sabi niya, sa akin lang daw umano yan galing na termino, hindi sa kanya. Sa Biblia, pagtalikod sa pagtungo. Nasa Biblia, ang tatalikod sa pananampalataya. Pagtalikod sa pagka-Kristiyano, ang timailhan. Ang pagtalikod sa pagiging Kristiyano at ang palatandaan. Gadilig sa pagbinyo. Nagbabawal sa pag-aasawa. Gadilig sa pagkaunani. At nagbabawal sa pagkain ng anumang lamang kati o karne. Natupad sa iglesia. At natupad sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Katolika Apostolika Romana. Kaya, follow-up question ko dito. Dahil nabutata daw. Sabi mo, akin lang yan na termino. Ako ang termino ng unang iglesia ni Cristo mitalikod. Na ang unang iglesia ay natalikod. Imo mang gingon nga ako ang termino. Sabi mo na sa akin lang na termino. Sa akin lang na termino na ang unang iglesia ni Cristo ay natalikod. Iglesia ni Cristo mitalikod. Ikaw ay nabutan ng termino. So, napansin nyo ba? Bawal yan sa debate. Na di pa na tapos ang katanungan, yon papasok na siya. Kung mabasa ko sa inyong pasuko magasin, na inyong ipamatuntaan nga ang unang iglesia ni Cristo mitalikod. Pag mabasa ko sa inyong pasugo magasin, na pinatunayan ninyo na ang unang iglesia ni Kristo'y natalikod, sang-ayon ka ba na nagkamali ka? Sabi niya, tika. Repeat. Repeat the question. Balik ko na ko. Kaya inulit ko ang katanungan mga kapatid. Imagine, official nila ito na debater ng Iglesia ni Cristo. Pero nang tinanong, anong sabi niya? Tika. Ulitin mo ang katanungan. At hindi lang yan. Nabutata daw. Ito pa bahagi sa cross-examination. Uyon ka ba? Nga dili na mao ang iglesia ni Cristo nga nasulat sa iyong pasuko Agosto 1995 pahina 3? So, comment kayo mga kapatid kung ang aking katanungan ba ay malinaw at hindi dahil para kay Parba, di malinaw sa kanya ang katanungan ko. No? Ito ang tanong ko. Uyon ka ba? Sang-ayon ka ba? Dili na mao ang iglesia ni Cristo nga nasulat sa iyong Bakit tinanong ko ito sa cross-examination? Dahil kasi ang paksa, patunayan, ang may lagda dito yung CFD kasi ng Tagbilaran noon. No? Sa panahong ito, si Father Darwin nasa seminaryo pa. So, ang paksa kasi patunayan ng Iglesia ni Cristo ay tunay na iglesyang tatag ni Cristo. Kaya sabi ni Parba, wala sa paksa si kapatid na Felix Manalo, di pwedeng itanong sa aking kaharap ngayon. Kaya nga,
Ito, preliminary question. Yun bang Iglesia ni Cristo na nasa paksa ninyo? Yun ba ang Iglesia ni Cristo na nakasulat sa Pasugo Magazine ninyo? Pasugo Agosto 1995 pahina 3. O sa pa, masugo? Alam niyo mga kapatid, sa ganitong public debate, during the cross-examination, categorical question must be answered categorically. Bawal sa tinanong na magtanong siya muli sa nagtanong sa kanya. Maliban lang, kung may clarification siya, idaan niya yan sa moderator. Ito. Agosto 1995 pahina 3. O sa pa, masugo? O, ayun. Di ba malinaw kung ano nga pahina na pasugo ang ginamit ko? Dahil sabi niya, ano na pasugo? Ano na pasugo? Sa pasugo? Sa page? Agosto 1995 pahina 3 o yun ka na mo? Oo, sa page mo na. O, yun. Ano daw umano ang tanong? Ano daw ang tanong? Ipumunta na nato. O sa pagkakala rin. Kaya sabi ko, tinanong na kita. Sabi niya, ano yung tanong mo? Repeat, ano? Oh, repeat na naman. Repeat na naman. Moderator, Kaya sinabi ko sa moderator, kagalang-galang na moderator, Repeat lagi. ako hangyon ang akong kaagban nga maminaw siya kayo sa mga nakiusap ako sa aking kaharap na makinig siyang mabuti sa aking katanungan. Pinagtatawanan siya sa mga iglesia nito. O, yon ang sinabi ni Kaagila na nabutata daw. Nabutata. Di nila yan ipinakita. Okay, tuloy natin. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginawa nitong si Wendell Talibong doon sa nangyaring debate. Alam nyo ba kung anong kanyang ginawa? Mga kaibigan, kasuklam-suklam. So tingnan natin mga kapatid dahil sino ang gumawa at gawain nila talaga yung mga kasuklam na gawa, no, sa grupo ng INC. At sabi ng mga nagkomento, klarong-klaro sa video. Sige, isa-isahin natin ito. Nakakatakot yung ganitong gawain. So, nakakatakot para sa kanila, basta mandaya. Ang tanong dito, bakit nagpadaya sila sa siktang tatag lamang ng tao? Tuloy natin. Ano hong nakakatakot doon? Kasi po, yung Biblia na kanyang gamit ay pinalitan niya yung buong pahina ng Biblia para lang palitawin na mayroong Iglesia Katolika Apostolika. So, una, yun ang akusasyon nila na pinalitan. Dapat patunayan nila na ako mismo ang nagpalit sa buong pahina ng Biblia para mabasa na may one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ang akala nila na may isang version lamang o ilang version lamang. Tuloy natin. Romana. Ngayon, mga kaibigan, pero bago yan, ay gusto ko pong mag-shout out muna umano siya. So punta muna tayo sa yung ipakita niya na pinalitan daw. Ito na bahagi mga kapatid. panoorin ninyo ang kanyang ginawang karimari-marim. Parehong Biblia, tama, parehong Biblia, pero iba ang cover sa Biblia na gamit niya na confraternity, mga kapatid. Nauna nating pinakita yan. Confraternity, di ba to? Primator Spellman. Primator Spellman. Confraternity version. Confraternity, parehong kolor. Pero sa Mateo 16:18, lalo kayo ang papel, di ba to? Yan ang papel daw binago. Bakit? Ito kasi excuse me, ito ang pinakita nila sa kanilang TV, oh. So napansin niyo, binago, mukhang binago talaga ang papel dito, no? Oh, makita ninyo? Oh, 'yon ang kita. Pero ito ang binasa ng moderator. Oh, nakita nyo ba kung ano ang binasa ng moderator? At
yung cover na hinawakan, yung cover ni Parba sa kanyang Bible at yung cover naman na hinawakan ko. Yon ang mabasa mga kapatid na sabi niya pinalitan ang buong pahina. Yan, sigaw nila, deception, deception. Una, iniwasan nila yung moderator, sa iglesia yan ang moderator ha. Alam nila, sila ang nagpili sa moderator. At napansin nyo sa debating ito mga kapatid, kami lang ni Parba. Pero nakisali si Ventilasyon. Pansinin niyo ha. Ikaw bang makulit sa mga kami? Kung David will decide. So mali na dito si Ventilasyon. Hindi siya kasali sa debate. No? Sumali dito si Ventilasyon, kasama daw sila ni Ramel. At itong moderator na ito, sa kanila ito, sa iglesia ito, sila ang nagpili nito. So, gusto ni Ventilasyon na ideklara ng moderator na daya ang gamit na Biblia. Pero ayon sa moderator, hindi tayo mag-decide ng ganyan. Binasa lang natin kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ato gipresentar unsay lalaki diya sa Biblia. Dili makahuwis. O siya akong sahas dili. Ayun, nagsisikap talaga si Ventilasyon dito. O kinibuman niya. At sabi niya, at dinaya niya. O giyang kinibuman kining audience. At dinaya niya itong audience. Yan problema na nga dili namo na problema. Problema na yan niya, hindi na yan problema namin. Akong side. Ito, moderator nila ito. Sa aking panig. Di ko kuminon ako sa akong side kilibugan. So Di tayo magsabi sa aking panig, di tayo magsabi na nandaya. it might be inyong termino. Yun. Inyo lang yung termino na yan. Sila ang nagpili sa moderator na yan. As a moderator, I will not comment whether it is an income or not, but the verse of the scripture was read. Yan. Dahil kadalasan kasi na-shock sila nito. No? May nabasa at di lang yan sa confraternity, dami pang mga version ngayon na protestante na mabasa. Ang sabi nila, bakit sa lahat na debate, yung confraternity na ginamit natin, hindi ginamit umano ng iba pang mga debaters nakaraan. Halimbawa, itong protestant na translation na ito, at itong isa pang protestant na translation na ito, na may mabasang Catholic Church, One Holy Catholic Church. Mga protestante ito. Di rin ito nagamit sa mga debate. Dahil ba di nagamit sa mga naunang debate, ibig po ba sabihin di nag-exist ang mga sali na yan? Okay. Ito, ang dahilan kung bakit ayaw ng mga INC na ipalabas ang video sa debate dahil mabubuking sila. Pansinin niyo, butata daw. Sigaw nila, nandaya. Eto, pansinin niyo si Ramel Parba, gumamit siya ng aklat sa kanyang tutol sa paksa. Gumamit siya ng aklat Katoliko, pero mapansinin niyo, di niya sinabi kung anong pamagat at anong pahina. Yon ang taktika nila. Kaya mag-ingat sa mga debate na ganito, mga kapatid. Di niya sinabi anong pamagat sa aklat, anong pahina. Basta may mabasa na ang simula ng simbahang Katoliko nagsimula nang nagrebelde si Lucifer. Ito, pansinin ninyo. Pero ang mastermind, matuturo sa inyong libro, gusto na ako, altogether fantastic to say that the revolt beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, agi, fly
Oh, yan ang mastermind daw. Kung saan nagsimula ang Katoliko na yun, naniniwala naman ng iba sa chap-chap na ito. Ibalik natin ha. Ikaw bang kumalig? Sandali. Ibalik natin yung sabi niya. Ito. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mating mastermind. Yun daw ang mastermind mga kapatid. Pero alam nyo ba? Una, napansin nyo, di niya binanggit anong aklat. Di niya binanggit anong pahina. Takot siya na madiscover anong nakasulat talaga. Ito po ang aklat na ginagamit niya. How did the Catholic Church by Daniel A. Lord, SJ, Society of Jesus. Yung binasa niya ay sa pahina 36 mga kapatid. Ano po ba nakasulat? Ito po ang nakasulat mga kapatid. Pansinin niyo ha. Yan ang nakasulat. Anong iniwasan niya? Ang iniwasan niya, it is not altogether fantastic to say. Merong nakasulat, it is not altogether. Ano po ba yung ibig sabihin, it is not fantastic, altogether fantastic to say? Ibig sabihin, hindi ka panipaniwalang sabihin. Anong ginamit niya? Ang ginamit niya ay tinanggal niya ang it is not, binasa niyang altogether fantastic. Ito, ibalik natin ha. Ito, ang kaniyang pahayag. Sandali. Ibalik natin tong pahayag niya. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mating mastermind. Yon daw ang mastermind. Doon niya binasa, altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banners of revolt. May pinutol siya. It is not altogether fantastic to say.